iyong mga salita. Habang minamasdan ko mga gawa mong kahangahangang, ganda ng araw sa umaga at sa gabi may ningning ng mga tala. Lahat ng tuwi iyong ginawa, lahat ng tuwi iyong nilikhang parang wala. Di tumitigil, tulad ko rin na di pa pipigil. Ito ay dahil nalaman ko masayang maglingkod sa iyo, Panginoon. Masayang maglingkod sa iyo, Panginoon. Di ko maisip, di ko mabilang iyong pag-ibig. Oh Jesus, oh Jesus, oh. Mga ibong nag-aawitan ng pasasalamat, tulad ng ligaya na itinanim mo sa puso ko. Araw-araw may lumalago, dinidiling ng biyaya mo, biyaya mong di nagkukulang. Umahapaw sa kasaganahan parang ulan, di tumitigil, tulad ko rin na di pa pipigil. Ito ay dahil nalaman ko masayang maglingkod sa iyo, Panginoon. Masayang maglingkod sa iyo, Panginoon. Di ko maisip, di ko mabilang iyong pag-ibig. Oh Jesus, parang walang di tumitigil, tulad ko rin na di pa pipigil. Ito ay dahil nalaman kong parang walang di tumitigil, tulad ko rin di pa pipigil. Ito ay dahil nalaman ko masayang maglingkod sa iyo, masayang maglingkod sa iyo, masayang maglingkod sa iyo. Oh, oh, masayang maglingkod sa iyo. ko ang iyong mga salita. Habang minamasdan ko mga gawa mong kahangahangang,
Sa gabi may ningning ng mga tala. Lahat ng to iyong ginawa, lahat ng to iyong nilikhang parang wala. Di tumitigil, tulad ko rin na di pa pipigil. Ito ay dahil nalaman ko masayang maglingkod sa iyo, Panginoon. Masayang maglingkod sa iyo, Panginoon. Di ko maisip, di ko mabilang iyong pag-ibig. Oh, Jesus. Mga ibong nag-aawitan ng pasasalamat, tulad ng ligaya na itinanim mo sa puso ko. Araw-araw may lumalago, dinidiling ng biyaya mo, biyaya mong di nagkukulang. Umaapaw sa kasaganahang parang ulan, di tumitigil, tulad ko rin na di pa pipigil. Ito ay dahil nalaman ko masayang maglingkod sa iyo, Panginoon. Masayang maglingkod sa iyo, Panginoon. Di ko maisip, di ko mabilang iyong pag-ibig. Oh, oh, Jesus, parang ulan, di tumitigil, tulad ko rin na di pa pipigil. Ito ay dahil nalaman kong parang ulan, di tumitigil, tulad ko rin di pa pipigil. Ito ay dahil nalaman ko masayang maglingkod sa iyo. Masayang maglingkod sa iyo. Masayang maglingkod sa iyo. Oh, oh, masayang maglingkod sa iyo. 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 A delightful day to each and everyone. Once again, welcome to Maranatha Christian Academy of Santo Tomas Batangas Incorporated virtual program. Today is indeed a blessed day for us, for we are once again celebrating the founding anniversary of our dear NCLC MCA school system, and at the same time, we are celebrating families. We are very much delighted because the National Christian Life College and Maranatha Christian Academy school system has just celebrated its 41st founding anniversary last February 9, 2021.
Yes, our school system is already in existence for more than 4 decades. To God be the glory. We are all witnesses on how God mightily worked in this institution. And despite this pandemic, we are very much grateful for God help us to cope up with the new normal in education with the support and guidance of our mother chapter. Also, through our hard-working education committee and our cluster supervisor. Together, we will all be victorious and we will be able to pass through these education challenges we are facing. So now, as we celebrate this day, we will also celebrate MCA families. We may not celebrate this day together physically as what we used to have in previous years. Still, we will not allow this current pandemic to tear us apart as a family. Our theme for this year's event is Christian Family Amidst Pandemic from Acts chapter 16 verse 31. Let us offer to the Lord our program for this afternoon. May I request everyone to stand and join us in prayer to be led by Teacher Gigi Rosales, the advisor of the Grade 2 class. Inaanyayahan ko po ang lahat sa hapong ito na makisama sa pananalangin. Ating anyayahan ang Espiritu ng Diyos sa kanyang pamamatnubay sa programang ito. Dakilang Diyos na aming Ama, banal at maibigin sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka namin. Maraming salamat po sa mga biyaya at pagpapalang aming natatanggap, lalong higit sa buhay at lakas na iyong kaloob sa bawat araw. Laki po ng aming pasasalamat ay ang buong pusong pagpapakumbaba. Amin pong dalangin na kami ay iyong samahan sa programang Family Day na isasagawa sa hapong ito. Nawa, maunawaan ng bawat isa ang kahalagahan ng isang pamilya o sambahayan na binubuklod ng iyong dakilang pag-ibig. Sa gitna ng pandaigdigang pagsubok na aming nararanasan ngayon, at sa kanya-kanyang hamon sa buhay na kinakaharap namin sa bawat araw, kami po ay gawin mong matatag. Tulungan mo ang bawat ama na maging matibay na haligi ng tahanan, ang mga ina na maging maningning na tanglaw sa iyong pamamatnubay, at nawa ang bawat anak ay maghatid ng galak sa kanilang mga magulang. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang programang ito, at kami po'y nananampalataya na pagagalakin mo at pagpapalain ang bawat nanunood. Inaangkin po namin ang tagumpay sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Teacher Gigi. Please remain standing for the singing of the Philippine National Anthem. Ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, helas ng sinakanan, alam ng puso, sa dikit mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisikin, sa nagatak tutok sa simoy at sa langit mong pagaw, ay hinatang tulad, awit sa pagkayang minamahal. Ang isang ng matawad mo'y tagumpay na naghihingi, ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidinig. Luman ang araw ng walhaging pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang inigaya na pagkay mga amin, ang mamatay ng dahil sa'yo. At this juncture, let us all lend our ears and give our full attention as our dearest school administrator, Pastor Sherilyn Tenorio, gives her inspirational talk. Let us all give her a big round of applause. A blessed and delightful day to all, specifically to all our MCA parents and students out there. Once again, welcome to another inspiring virtual program
of our school, the MCA Virtual Family Day Program 2021. Our program today is focused on the theme, Christian Household in the Midst of Pandemic, taken from the book of Acts, chapter 16, verse 31. This topic is truly relevant and relative in our time because we all know that we are in a generation wherein people, specifically most families, are indeed overburdened by this inessential pandemic. And so today, our school is conducting a program wherein the goal is to inspire, motivate each one of us, particularly our MCA families and viewers, on how to cope this disastrous and dangerous and fatal pandemic. There are sayings, family is the first essential cell of human society. Nothing is better than going home to family and eating good food and relaxing. But how can we do this? If we are in a society that is so much affected of pandemic, like the coronavirus pandemic, how can we eat good food if we have financial scarcity and failure? How can we relax if the members or one of the members of our family is not complete and is slaved with different sicknesses and troubles? Remember, our family gives us roots to stand tall and strong. And when troubles and trials come, it's our family that will support us. There is a proverb too. In time of test, family is the best. We don't choose our family. They are God's gift to us, and we are to them. We must be grateful to God too if we belong to a family wherein the center is Christ and His words. So, this afternoon, may we all be blessed with the contents of this MCA Virtual Family Day program. Just watch and listen attentively and sincerely as you witness every part of this program, specifically the words of God that will be ministered to us by our school spiritual director, Pastor Crisanto B. Tenorio. Once again, on behalf of the administration and staff of the Maranatha Christian Academy of Santo Tomas, Batangas Incorporated, I'm Pastor Sherilyn Nerona Tenorio, extending our warmest greetings of Happy Virtual Family Day 2021. May God bless us all. Thank you, Pastor She, for that moving and very heartwarming message. At this moment, let us all watch the video presentation of the previous year's Family Day programs. Habang binubulay ko ang iyong mga salita, habang minamasdan ko mga gawa mong kahangahangan, ganda ng araw sa umaga at sa gabi may ningning ng mga tala. Lahat ng tuyong ginawa, lahat ng tuyong nilikhang parang wala, di tumitigil, tulad ko rin na di pa pipigil. Ito ay dahil nalaman ko masayang maglingkod sa iyo, Panginoon. Masayang maglingkod sa iyo, Panginoon. Di ko maisip, di ko mabilang iyong pag-ibig. Oh, Jesus,
sa laman, tulad ng ligaya na itinanim mo sa puso ko. Araw-araw may lumalago, dinidiling ng biyaya mo. Biyaya mong di nagkukulang, umahapaw sa kasaganang parang ulan. Di tumitigil, tulad ko rin na di pa pipigil. Ito ay dahil nalaman ko masayang maglingkod sa iyo, Panginoon. Masayang maglingkod sa iyo, Panginoon. Di ko maisip, di ko mabilang iyong pag-ibig. Oh, Jesus, parang ulan di tumitigil, tulad ko rin na di pa pipigil. Ito ay dahil nalaman kong parang ulan di tumitigil, tulad ko rin di pa pipigil. Ito ay dahil nalaman ko masaya maglingkod sa iyo. Masayang 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 maglingkod sa iyo. Spirit realm, I'm reminded about Matthew 25. We gotta make sure we got some oil with us for our lamps, so we can stay ready. Let's go. When I hear that trumpet sound, we gon' see him in the clouds. So I'm gonna watch and pray, yo, for that coming day. Yeah, yeah, yeah. I think it's time we finna get real right with the coming of the Lord. Cause I know that he's about that life when he comes back, it won't be real pretty. Yikes. The wheat from the tares are now splitting. If your spiritual life has been sleeping, you better readjust that quickly. But while the world is sleeping, we gon' watch and pray in the night. If he comes like a thief, then he won't surprise me, cause I've been set free and I'm fine. I really see when I close my eyes. Wait, I'm too spiritual, maybe. If our family calls this crazy, well that's fine. When I hear that trumpet sound, we gon' see him in the clouds. So I'm gonna watch and pray, yo, for that coming day. Why do we never hear about his coming, yeah? Why do we always take advantage of his loving, yeah? We need his mercy, we need his grace, but the church is busy pleasing people instead of seeking his face. But while the world is sleeping, we gon' watch and pray in the night. If he comes like a thief, then he won't surprise me, cause I've been set free and I'm fine. I really see when I close my eyes. Wait, I'm too spiritual, maybe. If our family calls this crazy, well that's fine. When I hear that trumpet sound, we gon' see him in the clouds. So I'm gonna watch and pray, yo, for that coming day. When I hear that trumpet sound,
Jesus says yes, nobody can say no. I'm not worried about a thing, 'cause I know you are guiding me. Where you lead me, Lord, I will go. I have no fear, 'cause I know who's in control. There's no limit to what you can do, 'cause it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. No rush now. You're almighty and all powerful, and it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. When Jesus says yes, nobody can say no. 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 I'm not worried about a thing, 'cause I know you are guiding me. Where you lead me, Lord, I will go. I have no fear, 'cause I know who's in control. There's no limit to what you can do, 'cause it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. No rush now. You're almighty and all powerful, and it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. When Jesus says yes, nobody can say no. 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 When Jesus says yes, nobody, 'cause he's in control. There's no limit to what you can do, 'cause it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. No rush, no, you're almighty and all powerful, and it all to you, and it all to you. There's no limit to what you can do, 'cause it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. No rush now. You're almighty and all powerful, all belongs to you. Yes, it all belongs to you. When Jesus says yes, nobody can say no. 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 And now, let us all watch these 3 short films regarding the importance of parents in a family, which will definitely touch our hearts and will lead us to deeply understand the true value of mother and father in building a happy family. To our dear students, kindly watch these short films attentively and sincerely. Okay. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome, the smartest, the most clever, the kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies.
He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. Mahirap sabihin kung ano ang pakiramdam ng umuwi ka pagkatapos ng 11 taon ng pagiging OFW. Hindi ko na nga mamukhaan ang lugar na to. Pero may mga bagay na sadyang hindi nagbabago. Para kang namatay, nabuhay, at napaglipasan ng panahon. Medyo nakakatuwa, pero syempre, nakakalungkot din. Ngunit may mga bagay na hindi na paglilipasan ng panahon. Nang bumalik ako sa Pilipinas, naalala ko yung masaya at simpleng pamumuhay kasama ng aking pamilya. Ngunit nung hindi ako namukhaan ni inay, mas masakit pa yun kaysa sa 11 taon sa abroad. Alam mo kasi, nagka-Alzheimer si nanay nung nakarang taon. Nagalit ako sa sarili ko dahil hindi ako agad umuwi. Kaya, iniwan ko ang lahat para alagaan siya. Dahil para sa akin, ang pinakamatamis na alaala ay yung pag-aalaga niya sa akin noon. Marami kaming masasayang alaala. Meron ding masama. Pero kahit anong mangyari, wag na wag mong ibabaliwala ang bawat sandali dahil hindi mo masasabi kung gaano katagal pa ang panahon na kayo'y magsasama. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw nang munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong mauli
Nung bata ako, ang tingin ko sa tatay ko, superhero. Malakas, hindi napapagod. Hindi nasasaktan. Di ko naisip na isang araw, mag-iiba ang mundo. Lahat natakot. Kahit sino daw, pwedeng masaktan. Kahit si tatay. Nak, punta na ako. Sige po tayo, ingat. Noon ko naisip, tao lang si tatay. Napapagod. Pwedeng masaktan. Pero kahit alam niya yun, hinarap pa rin niya ang panganib. Nilabanan ng takot. Kahit sa ganitong panahon, para suportahan pa rin kami. Kung dati, hanga ako sa lakas ng katawan niya, ngayon, mas napahanga niya ako dahil sa lakas ng loob niya. Kahit alam niyang mahirap at pwede siyang mapahamak, Andito na ako. pinili niyang maging matapang. Kaya ngayon, mas tumindi pa ang respeto ko kay tatay. At di ko man madalas sabihin sa kanya to, Nagpa-deliver po ako ng paborito nyo. pero sobra kong pinapahalagahan lahat ng ginagawa niya. Para sa amin. We hope this will serve as a reminder on how important our parents are. Sa ating buhay, marami tayong makikilala, makakasama at magiging kaibigan. Ngunit walang sino man ang makakahigit sa pagmamahal na kayang ipadama ng ating mga magulang. Ang sakripisyo nila at paggabay sa kanilang mga anak ay hindi matatawaran. Kaya naman, huwag nating baliwalain ang mga panahon na kasama natin sila. Atin ding ipadama sa kanila kung gaano sila kahalaga sa atin at kung gaano natin sila kamahal. Sa aming mga estudyante, maaari nyo bang bigyan ng mainit na yakap ang inyong mga magulang sa pagkakataong ito at sambitin ang mga katagang, mahal na mahal ko po kayo. Now, let us hear a motivating, inspiring, and encouraging message from our school spiritual director, beloved Pastor Crisanto Tenorio. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Isang magandang hapon po sa lahat ng mga parents ng MCA. Sa mga pagkakataong ito, bago natin pag-aralan ang salita ng Diyos, ay tayo muna po ay manalangin. Dakilang Diyos na aming Ama, kami lumalapit sa iyo. Aming hinihingi ang iyong mayamang patnubay at pagtuturo upang ang iyong mga salita ay aming salitaing maliwanag at mauunawaan ng lahat ng mga magulang sa MCA. At kami nananampalatayang lubos na ito, O Diyos, ay magiging pagpapala sa bawat isa sa kanila. Salamat po, magturo ka sa amin ngayon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ang paksang dadaling ko sa inyo yung Christian household in the midst of pandemic. Dito sa Aklat ng Mga Gawa sa 17, talatay 31. At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Ang buong sanlibutan, kung titingnan natin, tayo ngayon ay nasa panahon na kung saan ay malala ang pandemic na ito, ang tinatawag na COVID-19. Ito ay isang malaking pagsubok na dumating sa ating panahon. Ngayon,
Maraming mga tao, mayaman at mahirap, ang pininsala ng COVID-19. At hindi dito natapos. May new strain ang COVID-19 at ito ang tinatawag na COVID variant. Nagdala ito ng malaking takot sa buong sanlibutan. At isa pa, bagsak ang ekonomiya ng maraming bansa sapagkat ito ay pansamantalang nagpahinto ng tinatawag na mga trading system ng bawat bansa sa bawat bansa. At kung kaya ang mga tao ay takot na pumasok at maging ang gobyerno ng ganung bansa ay takot magpapasok ng mga foreigner sa kanilang bansa. Ngayon, ating alamin ano ang stand ng Christian household in the midst of this pandemic. Number 1, ang sambahayang Kristiyano ay may di matatawarang pananampalataya sa Diyos. Dahil ang gusto ng Diyos, buong sambahayan, magkamit ng kaligtasan. At dito, sapagkat ang Diyos ay tunay na makapangyarihan. Yan ang sabi sa Isaiah 9:6. Oo, kung titingnan natin ganito ang ating mababasa. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. At ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Ang Diyos ng mga Kristiyano ay tunay at makapangyarihang Diyos. At ang kanilang Diyos ay may totoong mga pangakong hindi napapako. Ang pangako ng Diyos noon hanggang ngayon sa bawat sambayang Kristiyano ay totoo at pinapangyayari niya. Kaya sabi rito sa Isaiah 41 verse 10, ang pagpapalakas, tulong at pag-alalay ng kamay ng Diyos ay sa kanila. At ang kanilang sambahayan ay lalagpasan ng salot. Hindi sila maaapektuhan ng ganitong mga salot. Ni ang kanilang mga sambahayan, ilalayo sila ng Panginoon sa kapahamakan at mga salot na ito. Ikalawa, may paninindigan sa pananampalataya sa gitna ng pandemic. Ang magandang halimbawa nito ay ang sambahayan ni Josue. Dito sa aklat ng Josue sa 24 talatang 15. At kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran, kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dako roon ng ilog, o ang Diyos ng mga Amorheo, na ang lupain nila ay inyong tinatahanan. Ngunit siyaga ng akin at ng aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Ito ang isang matatag at matibay na paninindigan sa panahon ng mga pagsubok. Nang sabi ng isa sa ama ng tahanan, ako at ang aking sambahayan ay maglilingkod sa Diyos. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ang COVID-19 ay halos nagpatigil ng paglilingkod ng tao sa Diyos sapagkat nakita natin na halos ay ipinagbawal ang mga church gatherings. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa. Ganun pa man, makikita natin, ang pandemic na ito ay hindi napigilan ang bawat sambayang Kristiyano na gawin ang kanilang mga paglilingkod sa Diyos. Kaya makikita natin, malaki ang naging bahagi ng media upang ang bawat sambayan at mga tahanan ay magkaroon ng patuloy na mga pananambahan. Kaya kung titingnan natin, kahit sa unang iglesia, dito sa aklat ng Gawa sa 12, sa talata ay 12, at nang siya'y makapagnilay na, ay naparoon siya sa bahay ni Maria, na ina ni Juan, na may pamagat na Marcos, na kinaroroonan ng maraming nangakakatipon at nagsisipanalangin. Kung titingnan natin, ang bawat tahanan noon ng mga alagad ay naging bahay panalanginan. Ang mga sambahayan at mga kapatid ay sama-samang nananalangin. At gayon din, hindi lang ito naging bahay panalanginan. Ito rin ay naging bahay sambahan. Dito sa aklat ng mga Gawa, sa 2 sa talata 46.
At araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso. Dito'y nagaganap na ang bawat tahanan ay nagiging bahay-sambahan ng Panginoon. Hindi naging hadlang ang pandemic upang mapigilan na magkatipon ang bawat sambahayang Kristiyano at ang Diyos ay kanilang sambahin. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Meron silang malalim na pagpapahalaga sa mga gawaing pagkakatipon sapagkat may mga salita ang kasulatan na ito'y kanilang tinitreasure at iniingatan upang sila ay malayo na ang gawain ng Diyos ay kanilang mapabayaan. Sa aklat ng Hebreo sa 10 sa talatay 25, sabi, huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na lalapit na ang araw. Ito ang isa sa mga aral ng kasulatan na huwag pabayaan ang pagkakatipon. Kaya gayon na lamang ang kanilang pananatili sa turo at aral ng apostol, sa pagsasama-sama, sa mga pagpuputol-putol ng tinapay, at sa mga pananalangin. Sa Gawa 2, talatay 42. At mababasa natin sa Gawa 2:47 na lagi silang nagpupuri sa pangalan ng ating Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ang ikatlo, ang salita ng Diyos ay siyang haligi ng matatag na sambahayan at mapayapang pamumuhay. Dito sa 1 Timothy sa chapter 3 verse 15, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. May haligi at suhay ng katotohanan ang sambahayang Kristiyano. At yan ay walang iba kundi ang mga buhay na katotohanan, mga buhay na aral mula sa sugong apostol, na siyang patuloy na nagbibigay tibay at naghahatid ng kumpletong kapayapaan at kagalakan sa bawat sambahayang Kristiyano. Purihin ang pangalan ng Panginoon na kahit anong pagsubok sa buhay ang dumating sa sanlibutan, hindi sila maihihiwalay sa pag-ibig at paglilingkod sa Diyos. Gaya na sinasabi sa Romans 8 verse 35 to 37, ang sabi rito, sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapigatian o ang kahapisan, o ang pag-uusig o ang kagutom, o ang kahubaran o ang panganib o ang tabak. Gaya ng nasusulat, dahil sa iyo kami ay pinapatay sa buong araw. Kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. Napakaliwanag pala na anuman ang pagsubok na dumating, habang ang isang sambahayan ay nananatili sa aral ng Panginoon, nananatili kay Kristo, at nagpapatuloy sa mga gawaing itinakda sa loob ng kanyang bahay. Ang sabi ng kasulatan, hindi sila mahihiwalay at hindi sila mawawala sa paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Sapagkat sila'y inilaan ng Diyos higit pa sa mga mapagtagumpay. Ang pang-apat, ang panghuli, ang hindi matatawarang pagkakaloob sa gawain ng Panginoon sa gitna ng pandemic. Kahit pandemic sa sanlibutan ito, kahit noon dumating ang mga pagsubok, pero ipinapakita ng kasulatan na maging ang mga kapatid at bawat sambahayang naglilingkod sa Panginoon ay hindi naapektuhan ang kanilang pag-ibig sa Diyos at patuloy na pagtataguyod sa gawain ng Panginoon. Ang magandang halimbawa nito ay ang mga taga-Macedonia. Sa 2 Korintos sa 8:1 at 5, na sa gitna ng mga kahirapang dumating, mga inibig, hindi naging dahilan ang kahirapan upang sila ay magtaguyod sa misyon ni Pablo. Maitaguyod ang gawain ng Panginoon at maitayo ito, hindi lamang sa kanila at sa iba't ibang mga dako pa. Ang kahirapan ay hindi naging hadlang, kundi ito'y naging daan, tungtungang bato upang patuloy nilang ipahayag ang lalim ng pag-ibig nila sa Diyos. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Lalong sumagana ang kanilang kagandahang loob sapagkat
Meron din silang patuloy na pinanghahawakang mga aral. Gaya sa Gawa 20 talatang 35, na mapalad ang nagbibigay kaysa tumanggap. Kaya kapag ikaw ay giver sa gawain ng Panginoon, lalo ka ring tatanggap ng mabubuting bagay sa Diyos. Hindi lamang mga bagay na ukol sa lupa, kundi mga bagay na ukol sa langit ay inilaan ng Diyos sa iyo at sa iyong sambahayan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya nga, ang sabi, kapag ikaw ay mapanampalatayanin, lahat ng bagay pwedeng gawin ng Diyos sa iyo. Marcos 9, talatay 23. Kaya sa aming mga magulang, huwag niyong titingnan kung ano ang nawawala sa iyo. Para sa panig ng Panginoon, ang tingnan mo ay ang kayang gawin ng Diyos. Tumingin ka doon sa itaas at huwag sa mga bagay na lumilipas sa sanlibutan ito. Ganito ang sinasabi sa Colossians 3, verse 1 and 3. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Bakit? Sapagkat ang mga bagay na nasa ibabaw ng lupa ay lilipas at may katapusan. Pero yung mga bagay na naukol sa taas, na kung paanong itong iyong itinaguyod, pinalago, kasama ka sa pagtulong at pagsuporta sa gawain ng Panginoon, hindi kalilimutan ng Diyos. Sabi sa Hebrews 6:10, ang Diyos ay hindi liko upang kalimutan ang mabubuting bagay na iyong ginawa. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Tayo ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat sa iyong mga salita. Gawin mo itong daan ng pagpapala, maghatid ng tibay sa bawat sambahayan na kumikilala at umiibig sa iyo, O Diyos. At gaya ng iyong pangako, ang bawat tahanan ay gawin mong tahanan ng iyong presensya sa pamamagitan ng iyong mga salita, upang doon ay patuloy na makapanahanan ang kapayapaan, lalim ng pag-ibig na nagmumula sa aming Diyos. Pagpalain mo po ang bawat mga magulang at bawat sambahayan ng mga parents sa MCA. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Thank you, Pastor Chris, for that moving and spirit-lifting message. We are blessed, for we are in the Christian country wherein we are able to know Christ, and our faith in Him gives us strength to deal with the challenges and hardships in life. Praise the Lord. The success of this institution is just a product of so many factors, and one of the great factors are our faithful and very supportive MCA parents and their family as a whole. So now, let us give way to the messages and testimonies of our dear MCA parents. Good day everyone, I'm Maricel Moreno, a mom of 2 kids from grade 1 and nursery. Nag-start kami sa MCA last 3 years ago, which is 2018. Then, na-discover namin ang MCA through walk-in with my in-laws. And then, the reason why we choose MCA because we want Christian school for our kids, because we want them to know more about God at the early age. And then the next one is the affordable tuition fee, because we want to be practical right now. And also MCA provides high quality education, and at the same time hindi crowded yung school. And also MCA provide high quality education. That's why this is the right choice for my kids. Malaking improvement ang nai-contribute nila sa kids ko, especially kay Quark, kasi nga may mga activities sila kung saan nabibuild ng social growth and personal development, katulad ng mga search and every activities. Pinapasali ko si Quark dito since nursery. And then malaking improvement ang nagawa nito kay Quark, kasi nga before is siya napaka-timid. And then, dahil dito, nag-gain siya ng confidence. Lastly, I'm so thankful to MCA Santo Tomas, not only for being a mentor, but for being our second family. To God be all the glory.
Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Jerica Olivas. At ako rin si Romulo Olivas. Ang aming mga anak ay si Herschel Erica Olivas from grade 2 level at si Isaac Jerome Olivas, kindergarten at Maranatha Christian Academy. Nagsimula po pumasok ang aming mga anak, si Herschel Erica Olivas, ang panganay namin sa Maranatha Christian Academy. Nung kindergarten siya sa MCA Urdaneta under Pastor Mare Lucio. Si Isaac Jerome naman po ay nag-start sa MCA sa Santo Tomas chapter na po nang bumalik kami na nag-settle dito sa Laguna. Nalaman po namin yung Maranatha Christian Academy kasi from the start ako po is nagsisimba dati dito. So alam ko po na ang Maranatha Christian Academy is quality yung education dito. So nung naghanap kami ng school para sa panganay namin na si Herschel Erica, is yung hinanap talaga namin kung saan yung Maranatha sa Urdaneta. So dun siya nag-kindergarten. Nung bumalik kami dito sa Laguna, nung ihahanap na rin namin sila ng school, yung panganay ko, at the same time papasok na rin yung bunso ko, ang una talagang pumasok sa amin is yung Maranatha Christian Academy kasi nakita na namin kung paano nag-grow si Herschel doon at nakita namin kung paano kaasikaso yung mga teacher doon, ka-understand sa mga bata. Kaya naghanap kami ng pinakamalapit na Maranatha dito sa place namin. Doon namin natagpuan ang Maranatha Christian Academy, Santo Tomas Chapter. So, ang naobserbahan namin sa Maranatha Christian Academy is yung napaka-intindihin ng mga teacher, napakahaba ng mga pasensya sa mga estudyante. At lahat sila halos friendly doon. Especially yung bunso ko is first time pumasok sa school, talagang nakita namin kung gaano nag-grow from zero yung kaalaman ni Isaac. And then, ang isa sa pinaka gusto namin dito is yung hindi nila nakakalimutan yung Diyos, yung pagiging makadiyos itinuturo nila sa mga bata. So, isa yun sa mga positibo kung bakit namin dito ipinasok yung mga anak namin. Kaya nagpapasalamat kami sa mga bumubuo ng Maranatha Christian Academy Santo Tomas, sa mga teachers, administrative staff at lahat ng bumubuo ng Maranatha Christian Academy. Nagpapasalamat kami dahil sa paggabay sa aming mga anak at na-appreciate namin yung mga meetings sa mga parents kung saan marami kaming natututunan yung mga kung paano namin gabayan ang mga bata sa kanilang pag-aaral. Thank you, Maranatha Christian Academy, Santo Tomas Chapter. Magandang hapon po sa lahat ng mga manonood. Ako po si Ethel E. Bustamante, the mother of Ricky Allen from grade 1 Obedience. I am pleased to say that Maranatha Christian Academy is helping my son to a lot of things, especially sa pagka-translate ni Teacher Ria ng mga Tagalog directions into English. Because the medium of language of my son is English. Moreover, their efforts in being on time on classes. At I am proud that nakapunta ako dito sa MCA, and what I love most about the curriculum is that they are academically ready, and also the students, especially my son, is learning a lot while enjoying the lesson. And most importantly, the values that they teach to the students is really admirable. What I love most about MCA is that they are well prepared when it comes to LMS. The students, or especially my son, is enjoying the lessons posted in their LMS while they are enjoying while learning. My son is always looking forward to everyday's classes. Why? Kasi may mga instances na nawalan ng pasok. So, ang nangyari, umiyak siya, na-frustrate siya because na-adapt niya na yung online class na laging
ginagawa ng MCA. And actually, the lessons na ginagather and the songs, the YouTube videos is really effective. I will attest to that. It's because yung effectiveness at yung kagalingan ng anak ko sa pagsasalita in Tagalog as well ay na-enhance. Thank you, Maranatha Christian Academy, and I am really happy that I chose this school for being so prepared and lively when it comes to teaching the students. Maraming salamat po and God bless. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Mrs. Royal D. Domingo, mother po ni Denise Elogia D. Domingo, grade 2 students under Teacher Gigi Rosales. Nagsimula mag-aral ang anak ko June 2017, 3 years, 8 months po siya that time, under Teacher Mai. That time, naghahanap-hanap po kami ng private school para po sa aming firstborn daughter. Kasi gusto po namin as a parents na maibigay po namin yung quality education na pwede namin ibigay po sa aming anak. Nakita namin ang MCA accidentally habang naghahanap po kami ng school para po sa aming anak. Agad po kami nag-inquire, kasama po ang aming bata. Then, agad-agad po nagustuhan po ng anak ko itong facilities po, lalo-lalo na po yung classroom na, yung pagiging friendly environment at saka approachable po ng mga teachers po dito. After ilang school na hinanap po namin, na ipinakita po namin, siya po nag-decide na mag-aral po dito. Ano yung nagustuhan ko sa Maranatha Christian Academy, Santo Tomas, Batangas? In terms of quality education, napaka-excellent po ng mga academics po nila, mga activities po nila. Nakikipagsabaya po sila sa ibang school. Sa lahat po ng activities po na ginagawa po nila dito, sa mga teaching method po nila, excited po pumasok palagi ang aking anak. Nag-e-enjoy po siya, masaya po siya, at talaga nag-e-enjoy na makita po yung mga classmates po niya, mga teachers po niya. Excited sa bawat activities na gagawin po dito sa school, lalong-lalo na po yung mga pagsasayaw, pagkakanta, recitation, even quizzes and assignments po. Hindi ko po nakitaan ng anak ko na natakot. Never ko po narinig sa anak ko na ayaw niyang pumasok. Napaka-friendly and fair po ng environment po dito. Sinisecure po nila na lahat po ng estudyante, nabibigyan po nila ng proper treatment. Napakaayos po ng pakikitungo po nila sa mga estudyante, sa mga magulang, sa mga co-teachers po nila. Hindi mo mararamdaman yung competition within the students and the parents po. Kasi lahat po ng trato po dito na ginagawa po ng teacher, ng admin, ng staff, lahat po fair treatment. Dahil po dyan, ramdam ko na secured. Nandun yung safety and security po namin ng mga anak ko, lalo na po sa aming mga parents, na kampante kami na naiiwan namin dito sa pangangalaga ng MCA, na lalaki po na maayos ang aming mga anak sa tulong po nila. They always hear our voices sa lahat po ng mga activities na gagawin po nila, mapa-academics or non-academics po. Lagi po nila kami tinatanong kami mga parents po, kung meron po ba kami mga any suggestions or comments po. Bawat lahat ng aming mga comments, nandun sila para pakinggan po. Kung ano po yung mga suggestions na ikakabuti po ng school po. Napaka-transparent po nila. Lahat po ng ginagawa po nila ay para po sa ikabubuti po ng bata. Sa ginagawa po nilang Bible Chapel R, napakalaking tulong po nun para po sa values education po ng mga bata. Hindi lang po sila nagpo-focus sa academic, kundi sa pag-promote po ng values. Ang gusto din po nila, ma-develop din po yung spiritual personality ng bata. Napakahalaga po nun para po sa paglaki po ng mga bata. Sa Maranatha Christian Academy, administration, staff, maraming salamat po sa pagbuo po ng institusyon po na ito. Napakaganda po ng inyong
goals, visions, and purpose po ng school po na to. Para po matulungan ng aming anak na lumaki, handa sa pagsubok po ng mundo. Maraming salamat po. Magandang umaga po. In behalf of Reyes family, ako si Sheena Ann Kamat Reyes. Ako po si Jeffrey Reyes. Na bumabati sa inyo ng isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Year 2016, nagsimula kami na maging kapamilya ng MCA. Nung napagdesisyonan namin na papasukin ang nag-iisa naming anak na si Sean Jeffrey Reyes sa MCA. Hindi rin po lingid sa inyong kaalaman na dito rin po nagsimula ang aking pamangkin na si Gian Ferdinand at ang iba pa pong pamangkin na Ambas family. Very obvious po na maganda ang paraan ng pagdidisiplina ng MCA sa mga bata. Holistic approach kasi ang gamit. Sa academics naman, tunay na hindi magpapahuli ang MCA dahil equipped talaga ang materials nila para masustain ang pagtuturo. Sa teaching capacity naman, wala akong masasabi sa husay at galing ng ating mga guro. At very true na ito talaga ang paaralang puno ng pagmamalasakit sa mga bata maging sa pamilya nito. Naging godly ang aming anak, madasalin, at lalong naging malambing at matalinong bata. Nagpapasalamat po kami sa pagtanggap, sa pagkalinga at sa pagtuturo ng aming anak ni San Jeffrey. Maging sa amin pong mag-asawa ay lubos kami nagpapasalamat sa pagtanggap sa tunay na simbahan. Kayo po ang naging sandalan namin sa panahon na kaming may problema mag-asawa. Dahil po sa inyo, natuto kami maging madasalin at naging malapit sa Diyos. Kayo po talaga ang naging lakas namin. Maraming salamat po at God bless po. Mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Mrs. Leia Albunyan. Ang anak ko po ay si Akira Vinis B. Albunyan na sa ika-4 na baitang. Sa totoo lang po, hindi ko po talaga alam ang MCA. Kasi noon, dapat sa central ko po talaga papapasukin ng anak ko. Ngayon, yung kapitbahay namin is nagsabi sa akin na try ko daw mag-inquire sa MCA. Yung asawa ko pumunta para mag-inquire. And then, sabi niya sa akin, mukhang okay naman daw po doon. And then next week, nag-enroll kami kasama ko ang asawa ko at saka yung anak ko. 4 years na siya ngayon na napasok sa MCA. Sa totoo lang, maganda ang turo nila at maalaga sila sa mga bata. Ang naobserbahan ko po talaga sa MCA sa 4 na taon na pagpapasok ko sa anak ko is yung talagang safety nila sa pangalaga nila sa mga bata. Lalo na yung ID system nila na kung saan yung bata is pag nag-in, makaka-receive ka ng text, doon pa lang kami mga magulang, panatag kami na ang aming mga anak is nasa school na. And then yung pag-out din, nalalaman namin na yung mga bata is out na, so hindi naman basta-basta agad pinalalabas ng guard hanggat wala silang sundo. Doon pa lang, napaka-alaga nila. And then, sa pamunuan ng MCA is talagang sila yung tipo na madali mo silang lapitan. Yung parang hindi ka iba sa kanila, kundi isang parang kapamilya mo sila. Handa silang tumulong, hindi sila nangingimi o magdadalawang isip kung hanggat maaari makakaya nila. Napaka-values-oriented nila sa paghubog ng magandang asal sa mga bata. Hanggang sa pagtanda nila, dala-dala nila yon. At ang isa pa ikinatutuwa ko is yung nagkakaroon sila ng kaalaman tungkol sa Panginoon at sa mga aral sa Biblia. Katulad ng anak ko, dati si Akira, hindi yan nagbubuklat or nagbabasa ng Biblia talaga. One time, values ang kanilang subject. Hindi niya masyadong naintindihan yung English kasi medyo malalim. Nagbubuklat siya ng Bible. Nagbabasa siya. I'm so grateful and honored na dito ko pinapasok ang aking anak sa MCA. At nagpapasalamat ako sa pamunuan ng MCA kay Pastor Sherilyn Tenorio and Pastor Chris at sa lahat ng teachers. Saludo po ako sa inyong lahat. Salamat po sa paggabay at paghubog sa mga bata, lalo't online. At isa pa po is sa sakripisyo na bisitahin ang mga bata at kumustahin lalo na ngayong pandemya. Umulan mat umaraw o kaya gabihin man, saludo po ako sa inyo. Malaking sakripisyo po iyon. Lalo kami, malayo,
Salamat kay Teacher Sarah na kahit malayo kami naaabot. Marami pong salamat. God bless us all. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Benalyn Madriaga. Ang anak ko po ay si Rian Binis Madriaga, grade 5 student. Ang anak ko po ay nag-start sa MCA year 2013. Na-enroll ko na po siya sa daycare center. May nagbigay po sa akin ng flyers ng MCA. Pinakita ko po yun sa asawa ko at dahil sa hindi po kamahalan ang tuition fee ng MCA kaysa sa ibang private school, nag-decide po kami na i-pull out si Rian sa daycare center at nag-try po kami sa MCA. Masasabi ko po na hindi kami nagkamali sa aming naging desisyon. Dahil sa busy po kami sa work ng asawa ko, hindi po namin natutukan si Rian sa kanyang pag-aaral. Na-enroll po namin siya sa MCA nang hindi po siya marunong sumulat at kahit alphabet ay hindi po niya alam. Masasabi ko po na sa MCA po siya natutong sumulat at bumasa. Nakita po namin na habang lumalaki si Rian ay nawala po ang pagiging mahiyain niya. Sa mga activity po ng MCA, lalo na po sa pageant, natuto siyang magkaroon ng tiwala sa sarili at makaharap sa maraming tao. Nalubos naman po namin pinagpapasalamat sa MCA. Masasabi po namin na sa MCA siya nakatagpo ng pangalawang pamilya, tahanan, kaibigan at mga kapatid. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa pamunuan ng MCA, sa mga teachers na walang sawa sa paggabay, pagsuporta hindi lamang sa aming anak, kundi sa lahat ng mga mag-aaral ng MCA. Isa po sa maganda sa MCA ay tinuturuan po nila ang mga bata at magulang na lalong mapalapit sa Panginoon. Higit pa sa pagtuturo ang ginagawa ng mga teachers, may mission silang ginagampanan, ang magbigay ng kalidad na edukasyon at pagtibayin ang samahan ng bawat pamilya. Maraming salamat po. Mapagpalang hapon sa lahat, and I'm June Cabingas, and my wife Arsenia, and my son Jaden Gabriel Cabingas, grade 6 student, and Jairus Adriel Cabingas, grade 4. And nag-start yung dalawa 2012, then until now. So 9 years sa Maranatha Christian Academy. And also, nakita ko rin kung paano namin nakita yung MCA. Kasi dalawang choice kami nung time na yon. Pero nung time na medyo nakita namin yung MCA na medyo affordable naman, so yun yung choose namin sa wife ko na doon na lang i-enroll. Okay naman, maraming natutunan. Pag sinabi mo kasing Maranatha Christian, yung Christian school, kumbaga doon marami kang magiging positive na thinking na yung anak mo, from bata pa lang siya, meron na siyang kaalaman sa Diyos. Yun ang nagustuhan namin sa Maranatha Christian Academy, na kumbaga yung mga anak namin, bata pa lang sila, na nagkaroon na sila ng mindset na magkaroon ng takot sa Diyos. Then also, yung mga gabay na mga teachers, so nakita ko rin from the start. From nursery, nandun pa rin yung patient ng mga teacher hanggang sa ngayon. Nagpapasalamat kami sa mga teacher. Maraming salamat sa mga teachers. Kasi nakita namin yung sacrifice from the start hanggang sa ngayon, na kumbaga maggagabayan nila yung mga anak namin na matututo sa pag-aaral, kundi malapit din sila sa Diyos. Okay? So napakalaking pasasalamat namin yun. And then yung nagkaroon tayo ng pandemic, since March, actually nagkaroon din kami ng fear. Ay, paano na ngayon yung mga estudyante? So, syempre, as a father, sa magulang, nag-worry din. Nakita namin yung ng Maranatha Christian Academy, porsigido ba sila? So, yun yung inspiration din. Ituloy-tuloy pa rin natin, sabi namin. Maraming salamat sa inyo sa pamumuno po ni Teacher Sherilyn Tenorio, and sa husband niya, si Pastor Chris Tenorio. Maraming salamat, at sana marami pa kayong matutulungan din. Kasi pag sa ikumpara ko sa ibang school, iba to iba si Maranatha Christian Academy. Okay? So maraming salamat sa inyo. And we pray then, and we hope na mag-grow pa. Okay? So with that, maraming salamat po.
God bless us all and thank you very much po. Your words are treasure to us. Your appreciation to our hard works and endeavors are more than any material things we could ever receive in our entire life. Your messages of thanksgiving are really heartwarming and very rewarding. We thank you for the constant support and encouragement, as it wouldn't have been possible without you all by our side. We truly appreciate your contributions. Now, we would like to present to you our ever-supportive MCA families. Habang binubulay ko ang iyong mga salita, habang minamasdan ko mga gawa mong kahangahangan, ganda ng araw sa umaga at sa gabi may ningning ng mga tala. Lahat ng tuyong ginawa, lahat ng tuyong nilikhang parang wala, di tumitigil, tulad ko rin na di pa pipigil. Ito ay dahil nalaman ko masayang maglingkod sa iyo, Panginoon. Masayang maglingkod sa iyo, Panginoon. Di ko maisip, di ko mabilang iyong pag-ibig. Oh Jesus, oh Jesus, oh. Mga ibong nag-aawitan ng pasasalamat, tulad ng ligaya na itinanim mo sa puso ko. Araw-araw may lumalago, dinidiling ng biyaya mo, biyaya mong di nagkukulang. Umahapaw sa kasaganang parang ulan, di tumitigil, tulad ko rin na di pa pipigil. Ito ay dahil nalaman ko masayang maglingkod sa iyo, Panginoon. Masayang maglingkod sa iyo, Panginoon. Di ko maisip, di ko mabilang iyong pag-ibig. Oh Jesus, parang ulan, di tumitigil, tulad ko rin na di pa pipigil. Ito ay dahil nalaman kong parang ulan, di tumitigil, tulad ko rin di pa pipigil. Ito ay dahil nalaman ko masaya maglingkod sa iyo, masayang maglingkod sa iyo, masayang maglingkod sa iyo. Oh, oh, masayang maglingkod sa iyo, masayang
ko ang iyong mga salita. Habang minamasdan ko mga gawa mong kahangahangan. Ganda ng araw sa umaga at sa gabi may ningning ng mga tala. Lahat ng tuyong ginawa, lahat ng tuyong nilikhang parang wala. Di tumitigil, tulad ko rin na di pa pipigil. Ito ay dahil nalaman ko masayang maglingkod sa iyo, Panginoon. Masayang maglingkod sa iyo, Panginoon. Di ko maisip, di ko mabilang iyong pag-ibig. Oh, Jesus, oh, Jesus. Mga ibong nag-aawitan ng pasasalamat, tulad ng ligaya na itinanim mo sa puso ko. Araw-araw may lumalago, dinidiling ng biyaya mo. Biyaya mong di nagkukulang, umaapaw sa kasaganahan parang ulan. Di tumitigil, tulad ko rin na di pa pipigil. Ito ay dahil nalaman ko masayang maglingkod sa iyo, Panginoon. Masayang maglingkod sa iyo, Panginoon. Di ko maisip, di ko mabilang iyong pag-ibig. Oh, Jesus, parang ulang di tumitigil, tulad ko rin na di pa pipigil. Ito ay dahil nalaman kong parang ulang di tumitigil, tulad ko rin di pa pipigil. Ito ay dahil nalaman ko masayang maglingkod sa iyo. Masayang maglingkod sa iyo. Masayang maglingkod sa iyo. Masayang maglingkod sa iyo. For some announcements, we will have Chapel Hour on March 1, 2021 at 8 o'clock in the morning. This will be hosted by the Grade 1 class and the inspiring message will be delivered by Teacher Ria Maborang. Good news! For we will still be releasing our Day Spring Yearbook this year. Despite the crisis, we will not let this historical year to pass without having a memorabilia or souvenir. Please be informed that kindergarten and grade 6 class are obliged to have their copies. We are also encouraging the honor students to avail. You can also support our Day Spring Yearbook by sponsoring. It is a great way to support our school community and advertise your business or businesses. Please also note our class picture taking schedule, which will start on March 1 to March 8 from 8 o'clock in the morning to 12 noon. On behalf of the administrative staff and faculty, we would like to extend our gratefulness to all of you. We really appreciate the love and support that you have given to us through the years. And as we continually do the mission
of the Education Ministry, we hope that you will continue being with us. Now, for the closing prayer, we will be led by Teacher Lester San Juan, the advisor of the Grade 5 class. Tayo po ay manalangin. Glory to God, may bigin Diyos na aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Lubos ang aming kagalakan at pasasalamat sapagkat pinaranas mo pong muli sa amin ang iyong pakikisama at pagtatagumpay sa katatapos lamang na Family Day program. Lubos din po kami nagpapasalamat sa iyong mga salita. Tunay na ito'y nagbigay sa amin ng kalakasan at magpapatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Pagpalain mo po ang sambahayan ng aming mga mag-aaral at mga magulang at kaibigan na naging kabahagi sa programang ito. Lagi mo po silang buklurin sa iisang isip, damdamin at pagkakaisa na namumuhay ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin ang mga guro at staff na kasama namin at ang lahat ng mga programa ng iyong paaralan sa dakong ito. Ikaw ang siyang laging mag-ingat at magpalakas sa bawat isa sa amin. Sa mga pagkakataong ito, ibinabalik po namin sa iyo ang walang hanggang kapurihan at pasasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Thank you for celebrating with us, and we look forward to serve you for more years to come. May God bless you all.